Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong dalawang topic na pag-uusapan ngayon. Unahin natin ito, yung sa missing sa Bungero. Mukhang nakakaligtas si or nakaligtas si Gretchen Barreto Mukhang State witness na sa kaso ng mga nawawalang sambungero ang magkapatid na sina Julie at Ella Kim Patidongan. Ibinasura naman ng Department of Justice ang reklamo laban sa aktres na si Gretchen Barreto at 10 miyembro ng tinatawag na Pitmaster Alpha Group. Mukhang Pero si Atong ang yung yung pinakadelikado. Pero I smell something dito eh. May unang balita si Chino Gaston. Tagal din ang update nito, no? Ang reklamo laban sa aktres na si Gretchen Barreto at 10 pang miyembro ng tinatawag na Pitmaster Alpha Group ibinasura ng DOJ Panel of Prosecutors. Base sa resolusyon, espekulasyon at wala raw sapat na ebidensya laban sa kanila. Tungkol sa mga nawawalang sabongero, dumalo lang daw sila sa pulong kung saan napagdesisyonan umanong parusahan ang mga sabongero para sa pagdaraya. Pero 'di ba kung nandoon sila, halimbawa narinig mo na na may papatayin. Hindi ba duty mo na 'yon para i-report? Dahil alam mo na eh. May chance ka na para i-report yung pangyayari, yung mangyayari pa lang. 'Di ba? Well, kung ang pinag-uusapan ay paparusahan, pwede kasing mangyari na pag-meetingan natin, panagutin natin itong mga to. Hindi naman mini-mention kung papatayin or kakasuhan. Siyempre, pwedeng i-depensa niya. Hindi, ang iniisip ko kasi nung meeting namin, baka kakasuhan yung mga yan. Yun na napag-meetingan. Hindi yung itatapon sa Taal Lake. Di ba? Pero kahit na, nandun sila eh. May chance na sila para, i-report yan eh. Batay na rin daw sa testimonya na magkakapatid na Patidongan. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nagpasalamat si Barreto sa mga sumuporta sa kanya. Kasabay ng muling pag-iit na walang katotohanan ang akusasyon laban sa kanya at wala siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Hindi rin kakasuhan sina retired Police Lieutenant General Jonel Estomo mga opisyalis. na dating hepe ng National Capital Region Police Office at Tuntua si siya, Colonel Jacinto Malinaw Jr. Dismiss na rin ang lahat na reklamo laban kina Julie at Ella Kim na natanggap na bilang state witness ng Witness Protection Program. Base sa resolusyong inilabas ng Department of Justice, nakitaan nila ng sapat na basihan para magsampa ng kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Bakit homicide? Di ba murder dapat? Bakit homicide? Laban kina Charlie Atong Ang at 21 iba pa. Ayon sa abogado ni Ang, dismayado pero mahinahon na tinanggap ng negosyante ang resolusyon. Hindi raw patas ang resolusyon ng DOJ dahil may mga affidavit daw at mga ebidensya mula sa kanila na tila hindi raw naisama. Doon ho sa mga ebidensya namin, halimbawa, may 10 affidavit po na yung mga testigo namin na nakafile sa CIDG. Ngunit yun ho 10 affidavit na yun na hindi na naidulog sa DOJ at dito mismo sa resolution, hindi man lang nabanggit yung 10 affidavit na po ninyo. Nasa Pilipinas lang daw si Ang at maghahain sila ng motion for Nasa Pilipinas as of now. Tapos mag-aarestuhin na, wala na. reconsideration. Hindi naman kasama sa kakasuhan ang mga anak at iba pang kaanak ni Ang na nadawit din. Ayon sa Malacanang, naging mapanuri at maingat ang proseso ng pagbuo ng kaso alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos. Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Hindi madalian. Natutuwa raw ang pamilya ng mga nawawalang sabongero. Matuwa na kayo pag na-aresto na si Atong Ang.
Kasi hindi mo masabi, sabi lang na sabi na nasa Pilipinas, 'di ba? Alam mo, mayaman 'yan, 'di ba? Hindi yan basta-bastang tao. Maraming proseso 'yan para makalabas ng Pilipinas, hindi lang sa airport yan dadaan. Alam mo na, 'di ba? Hindi ito basta-basta na na tao. sa pag-usad ng kaso. Pero marami sa kanila ang naniniwalang nagsisimula pa lang ang laban. Ayon sa grupong Justice for Missing Sabongero Network na tumulong sa mga pamilya, hindi pa tapos ang laban hanggat wala pang hatol at hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot. Maasa kami na mabigyan ng pag-asa itong mga kapamilya ng mga biktima para sa ganun makita ng taong bayan na may pag-asa pa tayo. Ito ang unang balita. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Well, to be fair naman, hindi pa rin pala nakakalimutan yan, Akala ko nawala na yung issue na yan eh. Sana pag ito na yung simula ng ng mga yung tunay na laban talaga. Tsaka wala sanang makakaligtas sa kamay ng batas na sangkot. Kaya lang yung mga general kasi hindi naman sa bagay hindi lang naman si Atong Ang may iba pa dun sa list eh. Sinabi lang doon kung sino-sino yung mga hindi involved. Now next tayo. Next topic. Ito naman interview kay Sara Diskaya. First of all, ma'am, Si Sara Diskaya kasi mga men ay sumuko na sa NBI, 'di ba? Kasi sinabi ni President Bongbong Marcos na aarestuhin na sila. So inunahan niya na. Pumunta na siya sa NBI. Yung asawa niya nasa Senate, 'di ba? Dahil na contempt. So ito ngayon si Sara Diskaya. first of all, ma'am, thank you very much for allowing us to interview you here. Kamusta naman po kayo ngayon? Kamusta po kayo, ma'am? Ma'am Sara? Okay ako. Pero syempre, emotionally, hindi masyado. Syempre, I'm being separated from my family, my kids lalo. So, yun. So, naiiyak po ba kayo dito sa... Anong tanong yan? Naiiyak po ba kayo? Pero yung gulong ng palad na sinasabi. Last time lang sila, yung parang mga strong sila di ba? Hindi sila kumbaga malulupit sila nagpe-flex pa sila tapos ngayon ganyan na. Sitwasyon niyo? How do you feel? From the beginning, parang it has been a roller coaster talaga sa nangyayari sa amin. My kids are affected. Ako, I'm trying to be strong for them kasi mahirap na ipakita sa mga anak na minsan nanghihina ka na. So, gusto mong umiyak pero hindi mo magawa para hindi nila nakikita yung emotions mo. And nung napapakita o nararamdaman naman nila, kahit sila sobrang affected na sa nangyayari sa amin ngayon. Oo, parang... Talagang technique nila kumuha ng simpatya, Lagi namang ganyan halimbawa pagka ikaw ay may ginawang kasalanan tapos ikaw ay nai-interview, palagi isinisingit yan. Kasi, alam kasi ng mga kawatan na madaling mabola ang Pinoy sa ganyan yung pagka naaawa na, 'di ba? Kaya kadalasan kapag budol ang case, palaging involved yung damdamin diyan Hindi yung basta lolokohin mo lang yung kausap mo, 'di ba? Kasi yan talaga weakness ng ng mga Pinoy, yung dramahan ka. Nahiwalay po kayo, yung separation. It's since they were born. Hindi ko maintindihan bakit bakit ito yung sentro ng interview Yung tungkol kung paano yung pagkahiwalay sa anak. Hindi na lang interviewin yung tungkol do sa kaso. Hindi ko alam kung ano yung
gustong palabas. Never akong humuwalay sa mga anak ko. Hands-on ako na nanay kahit may negosyo kami. Bakit po kayo subuko sa NBI? Yan, yung mga Hindi ganyan. naman more of suko. It's parang safekeeping na rin. Ah, Kasi ang hirap na, hindi naman ako tumakas, no? Malinaw yun. Never akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas lang may kasalanan. Bakit po kayo Oh! voluntary custody? Kala mo, ano? Carry custody ako sa NBI. Yung mga tumatasan daw may kasalanan, so wala siyang kasalanan. I spoke with my lawyers. Ever since it came out on the news na may possibility kasama ako sa isang kaso, I spoke to my lawyers, anong possibility ba na ma-arrest ako. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to na kinakasuhan ako, Ito po, di ba, Dami lang warrant siya, of no? arrest. So, ini-expect nyo ba? Handa ba kayong makulong? nobody is prepared. Actually, for the past whole week, wala na akong ginawa kundi umiyak. Kasi syempre naisip ko yung mga anak ko. Number one, yung mga bata, as well as yung asawa ko na nakadetain ngayon. So, palagi ko, ang hirap na mangyari sa isang tao, sa isang ina, no one is prepared na makulong. Lalo na knowing na nadamay lang ako dito. Although they call me the flood control queen, pero nadamay lang ako Flood control queen. sa case na to. Ano nadamay? Mga kumpanya niyo yung Ano ba? Doon po sa pag-auction sa vehicles ninyo, how Ganito kasi, no? Katulad yung minimension niya, yung mga anak niya, hindi siya prepared, no? Yung may iwanan niya. Yung mga ganyang bagay kasi, alam niyo mga kababayan ko, sa bawat desisyon natin sa buhay, dapat pinag-iisipan eh. Kasi may mga, may mga pwedeng idulot yan sa pamumuhay natin eh. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa mahal natin sa buhay. Kasi tandaan nyo mga kababayan ko, dito sa mundo, hindi tayo nag-iisa. 'Di ba? Palaging may ibang taong nag-aalala sa atin. For example, kahit pa sabi mong pulubi ka, kahit pa sabi mong taong grasa ka dyan, I'm so sure, pag may ibang taong nakakita sa'yo na, let's say, ikaw ay mabubunggo ng sasakyan, may sisigaw eh. Ay! 'Di ba? Pagka nakitang, kahit sabihin mong ikaw yung pinakawalang kwentang tao sa buong mundo, hindi ka naman siguro pababayaan ng gobyerno, magpapadala pa rin naman ng ambulansya yan. Di ba? Tandaan niyo mga kababayan ko. Ano ba ibig ko sabihin? Sa lahat ng desisyon natin sa buhay, hindi lang dapat sarili natin ang iniisip natin. Andyan yung number one dyan, yung family members natin. Number one, mga anak mo. Yan. Yung asawa mo, or mga nanay at tatay mo, 'di ba? Kasi sila rin yung yung affected eh. Kapag ganyan na nangyari eh. During ginagawa mo yung yung pagnanakaw na yan, sige, quote unquote, during ginagawa niya yung pagnanakaw na yan, sana tatanim sa isip mo yan eh. Hindi kaya pag nahuli ako dito, matindi yung magiging parusa, kawawa yung mga anak ko. Dapat ganun, dapat na iniisip eh. Ang problema kasi, may kasama kayong may kapangyarihan sa gobyerno eh, kaya wala kayong takot eh. Yun bang mentality na okay lang yan, kasama naman namin si senador ganito eh. 'Di ba? Kung halimbawa makukulong kami, hindi madadamay si senador ganyan. Eh ang problema, talagang damay-damay kayo lahat. Diba? Kaya bago pasukin yung mga ganyang bagay, pag-iisipan nyo, kahit kailan talaga, sabihin mo man na makakaligtas ka ngayon kapag may ginawa kang kawalanghiyaan ngayon, darating ang time na sisingilin ka talaga niyan. One way or another. Diba? Hindi palaging matatakasan ka niyan. Lahat ng gagawin mo, lalo na yung ganyang karumal-dumal na buong Pilipinas pinerwisyo nyo. 'Di ba?
Lahat yan, pagbabayaran nyo talaga lahat yan. Darating ang time. Maaring dumadating yung time na halimbawa, makaligtas kayo dito sa mundo, no? Halimbawa, natakasan nyo dito sa mundo yung parusa. Sa kabilang buhay man or masusunog kayo sa impyerno niyan. Just imagine, yung ginawa nyo na yan, ilang bayan yung yung nag-suffer. May mga namatay during bagyo, during baha. Maraming kabuhayan ang nasira. Ano ba? Na supposed to be nagawa nyo ng maayos. Actually, kikita naman kayo eh. Hindi ko naiintindihan, di ba? May negosyo kayong construction, di ba? Bakit pinili nyong magnakaw? Eh kung halimbawa kayo ay naging kontraktor ng gobyerno, syempre, negosyo yan eh. Kikita naman kayo eh, kahit paano eh. Di ba? Hindi nga lang kasing laki nung nakuha nyo. Di ba, men? Pero, talaga eh, kaduda-duda yung ginawa nyo eh. Tapos, ang nakakatawa pa nito, sasabihin mo, nadamay ka lang. Ano ba? Eh, pag-aari mo nga yung kumpanya na... Sa case na to. Doon po sa pag-auction sa vehicles ninyo, how did you feel about it? Na-hurt ako kasi syempre, I bought those cars hindi na pumunta ako, bumili ako, I paid cash. No. May utang pa nga akong naiiwan dun sa agent na binilang ko ng mga coaching yun. Hulugan po ba yung iba doon? No, I've never bought a car by, they can even check. Wala akong coaching binili na cash. Lahat ng kotse ko, hinuhulugan ko. Kasi wala naman akong ganong klaseng pera. Lahat Lahat po. Wala naman daw ganong klaseng pera. Eh, sinabi mo interview billions yung, di ba? Sinabi mo nga kay Julius Babaw, balikan niyo yung interview. Hulug-hulugan lahat ng mga sasakyan namin. They can check. I have line with the car, with the bank. May car loans ako. Yung house ko naka-sanlayon sa bangko. Hindi ko kayang... Bigla naglilitawan na yung mga liability nila, Nagiging normal na tao na sila pag nasukol. Pero during no nag-flex sila, akala mo mga sila eh, yung ito binili ko, hindi naman nagagamit. ilang kotse doon ang finlex mo tapos biglang sasabihin mo hindi naman nagagamit. Parang binili mo lang as display eh. Ibili ng cash. I don't have yung iniisip ng tao na ganun. Bali yung logic, no? Bibili ka ng kotse na hindi mo nagagamit na huhulugan mo. Ano yung pasasakitin mo yung ulo mo? Bibili ka ng isang kotseng pang display na huhulugan mo? Hindi ko nakukuha yun. Kasing pera. This can be verified naman sa bank na meron kaming loans. Car loan, equipment loan, and my house is in mortgage para mapacify ko yung mga projects na ginagawa ko. I thought it would be like in normal... Ibang-iba ito doon sa interview niya ni yung kay Julius Babaw, no? Yung kay Julius Babaw, puro kasaganahan eh. Ngayon, puro kautangan na yung sinasabi. Pag binili mo sa mga kasa, Kahit pa sabihin mong, nagko-kontra ito doon sa interview mo kay Julius Babaw, kung babanggain natin, nagsinungaling ka pa rin. Kasi alin man doon ang sinasabi mong totoo, kung ito ba or yung kay Julius Babaw. pag binili mo sa kasa, okay na yung papers nun. And then ang lalabas nun yung LTO, yung issuance ng ORCR niya. So, yun lang yung assumption ko. Never ko akalain sa buong buhay ko na mangyayari na mali pala yung mga hawak kong mga documents. Kasi the imported cars from an agent. So ngayon, I will be filing cases against the agent. Ako, nadamay pa yung As agent. well as Dahil mali daw yung proseso. Alam niyo naman yan. Diyos ko naman. Sa mundo kayo na ganyan, hindi niyo ba hindi niyo ba naiisip yung mga tax na yan?
Abay, kahit ako wala akong Ferrari ngayon, alam ko na malaki ang babayaran mong tax pag bumili ka niyan eh. Kayo mga nakikinig sa akin, hindi ba kaakibat na niyan, ano, tapos sasabihin mo, hindi mo alam, wala kang knowledge, ang dami-dami mo ng sasakyan, ano ba? Yung importer. Kasi yung ibang kotse doon na na-auction, hindi ko pa bayad. And I still have the checks. Oo. Okay. So I still have the checks na nakapangalan dun sa agent. Sa speaking of kulungan, ano po bang nai-imagine ninyo? Na makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just think of, ay, hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Niisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Yun na yun, no? Yun na yung ano niya. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Diba? Sa lahat ng krimen kasi, dapat yan ang unang iniisip. Katulad ng sinabi ko kanina, lahat ng desisyon natin sa buhay, hindi lang sa atin may impact yon, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Kahit nga sa kapitbahay natin, may impact yun eh. 'Di ba? For example, isa kang normal na tao lang or ordinaryong tao lang ngayon, bigla kang sumikat, 'di ba? Tapos nalaman ng kapitbahay mo, isa ka ng sikat na artista. Magiging proud sila sa iyo, or worse, may inggit sila sa iyo. Hindi lang ikaw ang maraming diyan sa bawat decision na nagagawin mo kasi. May taong apektado talaga at yun dapat ang iniisip nyo bago nyo gawin yung ganyang bagay. Ako, hindi ako perfecto, di ba? May ginawa din akong maling desisyon sa buhay ko, di ba? At ang nagiging affected dyan, nung dati, kadalasan, nanay ko, di ba? O kapatid ko. Kasi hindi ako nag-iisip eh. Basta tira lang ako ng tira eh. Parang ganyan, no? Sa bagay, now mo palang marirealize yan kapag sisingilin ka na ay, ito pala, kawawa pala yung mga ano. Pero dapat kasi, mga kababayan ko, matuto tayo sa lesson ng buhay na ganito. Kung may didesisyonan ka, no? Actually sa akin, no? May mga times kasi na kailangan mo talaga sumugal eh. Real talk tayo, no? May mga times na kailangan mo talagang gumawa ng labag. 'Di ba? Katulad nga nun halimbawa, simpleng one way lang dahil mas malapit dito yung dadaanan, 'di ba? Simpleng one way lang, lalabagin mo pa para mas madali kang makapunta doon sa paroroonan mo. Kasi kung dito ka dadaan sa tamang daan, matatagalan ka eh. Lalo na pagka malilate ka, 'di ba? Sometimes, no, ako aminado akong ginagawa ko 'yon, pero hindi ko sinasabing tama 'yon, mga kababayan ko. Kasi may nagsabi sa akin, conflicting naman yung sinasabi mo. Sabi mo, gumawa na mabuti, tapos ikaw, yung tungkol dyan sa one way daw na yan. Hindi eh. Ang sinasabi ko dito, may mga bagay tayo na nagagawa minsan, pero titimbangin natin yung consequence nun. 'Di ba? Hindi pwede kasing dito sa mundo, no, real talk, hindi pwede kasing maging idealistic ka lagi eh. Kundi mapapag-iwanan ka. Kasi ang competition kasi ngayon mahigpit. Pero siguraduhin mo, yung papasukin mong gulo or papasukin mong diskarte ay kaya mong i-manage. 'Di ba? Ako marami nang ginawa, may negosyo ako. Kapag magbabayad ako ng tax, hindi niyo naman ako kilala kung sino ako eh. Pag nagbabayad ako ng tax sa negosyo ko dati nag-aabot ako sa sa BIR. Alam kong corruption 'yun. Pero 'di ba?
yung mga bagay na alam kong alam kong na alam mo yun, yung hindi naman ganun ka-brutal. Paano ko ba i-explain yan? Para sa simplest form, no? Sa school. 'Di ba? Sa school. Wala kang alam doon sa exam, mangungopia ka. Mali yun eh. 'Di ba? Mali yun. Never naging tama yun. Pero sometimes, para makapasa ka, no? Para hindi ka mapag-iwanan, gagawin mo yon. Kaya lang, pag nahuli ka doon, dapat iniisip mo yon. Pag nahuli ako, di ba papatawag yung parents ko nito? Hindi ba may expel ako nito? Pagka nangopya ako? Ngayon, kung mahina ang loob mo na harapin yung mga consequence na ganon, huwag mo nang gawin. 'Di ba? Naiisip mo na eh, kahihiyan to ng magulang ko pag pinatawag sa school na nahuli akong ngayon, kung malakas ang loob mo, na kaya mong tiisin kung ano magiging consequence nun, kung bagang sugal na sugal ka na, gawin mo. 'Di ba? Kung wala kang pakialam sa mga total, hindi ko naman mahal ang nanay ko, ang tatay, sige, mangungopia ako. Pag nahuli ako, bahala sila. Pero kung ikaw ay may care sa mga tao sa paligid mo, pag-iisipan mo yung gagawin mo eh. 'Di ba? Pag-iisipan mo. Para just in case na hindi mo kakayanin na mapahiya ang magulang mo, wag ka mangopya. 'Di ba? Pero kung kaya mo isugal, hindi ko sinasabing gawin niyo yung illegal ha. Kasi totoong buhay itong pinag-uusapan natin eh. Sa totoo lang eh. 'Di ba? Sa dinami-dami ng illegal diyan na pwede mong gawin. Hello? Apo. Ay, okay na. May connection na ako. Mm. Hindi, bigla na lang nagkaroon ng signal. Nung nag-report ako siguro mga 2 hours, nagkaroon na. Mm. Okay lang po. Okay, sige, salamat. Salamat po. Okay, sige. Salamat ha, salamat po. Sige. Sige po. Sige po. Bye-bye. Tumawag sa akin yung taga-smart kasi yung yung connection ko kanina nawala eh. Anyway, balik tayo dito, no? Balik tayo. Nasaan na ba ako? Pagpatuloy nga natin. Sorry. Yung anak po ang Katulad niyan, sobrang laki kasi ng gravity ng ginawa niyo, Min. Hindi ito simple na, kasi may mga kasalanan kasi na gagawin mo na ang parusa mo lang, slap on the wrist. When you say slap on the wrist, yung parang, may pagbabayaran ka pero hindi ganun kalaki. Katulad nung dito sa barangay namin, pagka dumaan ka doon sa one way, paparahin ka, siguro pagagalitan ka ni Kapitan. Hindi naman sakop ng MMDA yon, yung parang ayaw lang ni Kapitan na may dumaan doon, di ba? Dahil magkakanda gulo-gulo. Ako pasaway ako eh. Kabarkada ko pa yung tanod, kaya pinapadaan ako lagi doon. Hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ko, mali yun ha. Pag nahuli ako doon, siguro ang pinaka-worst na pagalitan ako ni Kapitan. Kakayanin ko naman yun. Pero yung nito, yung ginawa nito ay grabe naman. Yan yung mga bagay na wag nyo naman gagawin talaga.
Bagamat na mahigpit ang competition sa Pilipinas, never kang gagawa ng ng ganyan na libu-libong buhay ang mapiperwisyo. Pag nanakaw ito dapat nga, 'di ba? Kung ako masusunod, death penalty yung ganito para hindi na maulit Kasi kahit pa sabihin mong mahuli kayo, maibabalik nyo pa ba na 100% yung ninakaw nyo? 'Di ba? Okay lang 'yan kung halimbawa ang naging kamalian mo nahuli ka dahil nagwangwang ka na hindi naman otorisado. Okay lang yung mga ganun Hindi ko sinasabing tama 'yun Pero mas katanggap-tanggap na 'yun, yung dumaan ka sa bus lane na nahuli ka. Pero yung ganito, men, kasi sa ayaw at sa gusto mo, wala namang perpektong bansa. Kaya nga may pulis tayo dahil expected mo, meron tayong police enforcer dahil expected mo talaga may lalabag at lalabag talaga. Sa ayaw at sa gusto mo. Pero syempre, 'di ba? Pipiliin mo din naman yung mga bagay na gagawin mo. Yung mga simple lang, okay lang 'yon. Ay, wait, mali yung word na okay lang. Hindi kahit anong maling gawin hindi okay ha. Pero yung mga simpleng mga kasalanan na slap on the wrist lang, 'di ba? Or halimbawa, once mo lang naman nagawa na ikaw ay nabangga mo yung poste ng Meralco. Ano lang naman 'yon? Part ng natin 'yun at matuto tayo pag nakagawa tayo ng mali na ganun. 'Di ba? Parang ang gulo ng sinasabi ko, no? Anyway, kayo lang bahala umintindi mga kababayan ko. So, tingnan natin yung mga susunod na mangyayari dito. May mapaparusahan ba? O katulad na naman yung kay Napoles na maabsolto na naman yung mga malalaking tao, di ba? Anyway, yan lang po muna. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.